Sa iba pang balita, ipinakita naman ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang kahandaan sa anumang sakuna. Ito'y kaugnay ng isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill sa Campo Aguinaldo kaninang umaga. Kaugnay nito ibinida ng AFP ang kanilang mga air assets, chemical suits at maging ang mga telecommunication devices na kakailanganin kapag may kalamidad sa ating bansa. Ang buong ulat ihatid naman sa atin ang aming kasama, si Waywaya Macalma, mag-uulat live via phone patch mula sa Campo Aguinaldo. Yes, Princess, sama ka nga dyan. Sa isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill dito sa Campo Aguinaldo, ito'y kasabay din sa Quezon City Circle, ibinida ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kahandaan sa pagtugon nila sa anumang kalamidad. At ang senaryo nga kanina umaga ay ang pagtugon sa 7.2 magnitude na lindol na posibleng nga tumama dito sa Metro Manila. Ang Armed Forces of the Philippines ipinakita ang kanilang mga assets, kagaya nga ng air assets na kung saan ito ang gagamitin kapag kinailangan nga ng mandatory or madali ang evacuation sa mga nasa lantangan ng naturang lindol. At ibinida rin nila ang kanilang kahandaan na magsagawa ng airlift ng mga biktima ng lindol, at ito nga'y dadalhin sa VMMC o Veterans Memorial Medical Center dyan sa Quezon City. At ito pong nakikita natin ay nakapag-set up kaagad sila ng isang command center na karaniwang pong ginagawa tuwing may trahedya or sakuna na dumarating sa bansa. Ito ay magiging silbi ng sentro ng komunikasyon sa lahat ng line agencies na pangungunahan po yan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, katuwang iba pang ahensya kagaya nga ng AFP, MMDA at DOH at iba pang kawani ng gobyerno. At sa kanilang ipinamalas, ito po yung nakikita natin sa video kung gaano po sila kabilis tumugon sa mga biktima nga ng lindol. Ito po yung rescue team, ang air ambulance po ng Philippine Air Force, na kung saan itong senaryong pinakita sa atin kanina, may dinala silang isang biktima at ito'y patungo nga sa VMMC dyan po sa Quezon City. Kanina rin, ipinamalas din ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pag-set up ng mga tents. Ito yung sa mga naging biktima upang makapagsagawa nga sila ng mga first aid sa ibang biktima ng lindol. At kanina rin ay ipinakita ang kahandaan ng AFP ang iba pang kalamidad na maaring mangyari dito sa ating bansa, kagaya na lang ng isang hazardous chemical. Kanilang ipinakita ang mga tamang protocol at paano mag-rescue ng mga biktima sa gitna ng isang chemical or hazardous chemical. At ayon naman kay Lieutenant Colonel Alan de Guzman mula sa Communication, Electronics and Information System Service ng AFP, sa mga ganitong senaryong ginagawa nila ay mas mahahasa po ang kaalaman ng bawat tao at kung paano nga tumugon sa anumang klase ng kalamidad. Kaya naman, importante ito sa isang tao na ugaliing alamin ang mga dapat gawin sa panahon or tuwing may mga kalamidad. Dahil maging sa kanilang hanay sa AFP po ay lagi silang nagsasagawa ng mga drills upang mabilis ang kanilang pagtugon at gayon na rin mahasa ang kaalaman nila sa mga gamit na kanilang gagawin bilang sila nga ay first responder sa anong mga klaseng kalamidad. Kanya rin kinumpirma, oras nga na magkaroon tayo muli ng Yolanda na bagyo sa bansa, ay kanila namang itatap ang AFP reservice kung sakaling magkulang sila ng dagdag tauhan upang makatulong sa ating mga kababayan. Narito po ang bahagi ng aming panayam kay Lieutenant Colonel de Guzman mula sa Communication, Electronics and Information System Service ng AFP. Ito patuloy namin ginagawang pag-iensayo sa komunikasyon. Partikular, meron kaming mga mobile command system na kung saan pinag-aaralan namin kahit walang disaster. Ito tuloy-tuloy namin trabaho bilang mission ng CEIS AFP. Kami ang nagpo-provide ng komunikasyon ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang ating mga resources ay naka-deploy from Luzon to Jolo, to Mindanao. Ngayon, yung mga mobile platform, ito ang pinapalakas natin ngayon. Na kung saan sa mga earthquake scenario, for example, nasira lahat ng komunikasyon katulad sa Yolanda,
yung ating mga private companies na sira yung mga cell sites nila, ganyan. Kami po yung papasok sa disaster area para mag-provide ng communication link sa iba't ibang ahensya ng gobyerno as well as sa armed forces, of course. In terms of assets, sir, like the helicopters, ambulances, and other stuff like yung parang mga chemical, radiological, mga ganon, do we have sufficient assets for that? As of now, pwede ko po masabi na yes, meron po tayong mga bagong helicopter na binili ng ating Department of National Defense under sa modernization program ni EFP. So, kumpleto po yan. May mga programa pang padating sa susunod na taon. Samantala, Princess, ay tikom pa rin ang bibig ng Armed Forces of the Philippines patungkol nga sa kinumpirma nga ng Department of Health na kung saan may isa nga pong peacekeeper ang nakumpirma pong may lagnat po. At however, sabi naman po ng AFP ay magkakaroon naman sila ng isang isolation room dyan po sa Caballo Island. At so far po, nag-aantay pa rin kami ng mga updates kung sakaling magbibigay nga sila ng mga impormasyon patungkol nga sa naging kalagayan ng isang peacekeeper. At yan muna ang pinaka-latest na update mula rito sa Campo Aguinaldo. Princess? Maraming salamat sa iyo, Waywaya.